sa Pilipinas. And ayun, isayaw mo lang yung naging resulta po nun. And ayun po, isa sa mga inspiration po talaga, Sir Gary Valenciano. And also, Sir Rico J. Puno. Yun talaga yung dalawang superhero ko na naging inspiration ko while writing that song. Dahil yun nga, Sir Gary Valenciano is a very well-known artist na talagang with his craft talagang mapapasayaw ka. And also with the charm, si Sir Rico J. Puno naman. And also yung mga funk tracks niya during his prime, maganda din talaga. And yun nga, isa rin sa mga inspiration ko na ginawa ko ring track sa album ko is si Sir Gary, yung Hataw na nasa album ko din. And yun yung mga isa sa mga kinonsider ko while writing Isayaw Mo Lang. Okay, this last question ako. Yes, nabanggit mo kanina, di ba, na nasa bucket list mo is finally makakuha ng break. Tingin mo ba mangyayari to dito sa album na yun, tsaka bakit? Ako po, I believe na pwedeng mangyari. Wala naman po talagang imposible, and with the right people and with the right utilization of social media, siguro mangyayari po talaga. And we will do our best. I will do my best po to take over that part na hopefully magkaroon ako ng hit song this year. And pagbubutihan ko po talaga. Okay, thank you. Thank you po. Kasi magtanong ka na kanina ka. Hi, Tito. Hello po. Okay. You have been performing in different stages and with different artists in music industry. How do you enjoy performing and what's your memorable experience so far? Memorable experience. Siguro, hindi ako magiging bias, pero yung pinaka-memorable experience ko talaga is with Sir Gary Valenciano. Kasi since childhood talaga, siya sa mga tinitingala ko na artist. And 2023, nagkaroon kami ng number sa ASAP. Na isa rin sa mga favorite song ko is Pain by Al Jarreau. Pinerform namin dalawa yon, and I think that was the most memorable experience of my career with Sir Gary Valenciano. Is there any artist you dream to work, collaborate with? With other artists, siguro sa isang track, siguro unahin natin Sir Gary Valenciano talaga. Kasi isa siya talaga sa mga naging inspiration ko while on the process. Kaya ayun, Sir Gary. And then yung susulat mo ng mga songs mo, napa-experience ka ba like black song writing? Yun, writer's block. Paano mo na-manage? Ayun. Normal lang talaga na magkaroon ng writer's block sa process. Pero yun nga, may natutunan ako na huwag mong ilimit yung sarili mo when it comes to expression. Kasi yun nga, songwriting and storytelling is hindi nagkakalayo yan. So, yun nga, while writing a song, isipin mo na you are telling a story. You're creating a story of your life, or maybe you're creating a story of other people, or pwede ka rin kumuha ng inspiration na sumulat ka ng kanta to touch the people's hearts. So, doon ako humugot, and yun nga, pag nandun yung mindset mo na you are writing song to express, mas madali siya. And ayun, kapag nagkakaroon ako ng writer's block, lagi ko na lang iniisip na may kakwentuhan ako sa harap para hindi ako nawawala. Last ka na lang siya. Since reading the what have you learned and discovered in yourself as an individual and as an artist? Ayun, siguro pagkatapos ko manalo ng Idol Philippines, humility talaga. Yun natutunan ko. Talent will lead you to other places, or yun yung susi para makaalpas ka dito sa industry na to, yung talent mo. Pero yung attitude will take you to another level. Oo, magaling ka, pero kung lacking ka sa attitude, siguro kahit saan naman profession siguro na napapasukin mo. Basta hindi maganda ugali mo, hindi ka tatanggapin ng mga kung sinong tatanggap sa'yo. Yun talaga, humility is one of the things na dapat mo i-consider kapag join ka sa industry na. Thank you. Thank you, Mas. Ito naman, may lang ako dun sa mga songs na nirelease mo sa album. Mula to sa linya na panibagong anthem ng mga Martin sa pagbibigyan na susunod.
So, may part ng lyrics dun is, mahirap man kahit ulit-ulitin aking gagawin sa nag-iisang dahilan. Mahal kita kahit pa masunog. Mula sa linyang to, do you think is it still worth it even to consider to fight for a relationship trapped in a cycle of betrayal and broken promises? Ayun, naniniwala ako na tulad sa isang pagkain, 1 is good, 2 is enough, and that's it. Parang love din. Sinulat ko yun na sunog na, yun nga, binigyan ko pa ng second chance yung taong yun. But then again, hindi na worth it. And yun nga, while writing that song din also, kaya nasunog yung title niya. While writing that, kukwento kami Sir Jonathan ano ba yung mga bagay na hindi na pwedeng ibalik pa. Yung mga bagay na nasunog na. Kasi yun nga, just like yung mga bagay na nasunog na, hindi mo na siya mababalik sa original form niya. Hindi mo na siya maibabalik sa same na kung ano man yung nabuo niyo. Parang love din, ganun. Parang nasunog na. Wala na siya sa original form niya, so bakit mo pa push mo? Share a story sa background nung nung nasunog. Pero kung okay lang naman sa'yo, yung background ng song na yun. I mean, ano ba yung story behind that song? Ayun, tulad nga ng sabi ko kanina, sinulat ko siya sa isang person na nagkaroon kami ng relationship. It's a long distance relationship. And ayun, doon ko na-realize na pwede siya mag-work kapag committed kayo sa isa't isa. And ang game ng long distance relationship is may the honest soul win. And without honesty, hindi mag-work yun. And without faithfulness sa isa't isa, hindi rin mag-work yun. Ayun, doon ko ninarate sa nasunog kung ano yung nangyari sa amin dalawa. Hindi man word per word, pero you will get the point kung bakit ko nasulat yung nasunog. Pero sinabi mo kasi, pero okay lang kahit hindi mo i-share Oh. Sinabi mo kasi, binigyan mo siya ng second. Yes, binigyan ko siya Ano ng ba second yung chance. kasalanan? Naging kasalanan. Ikaw mag-guess. Sige, feel ko alam ko yung kasalanan niya. Yung sinabi mo palang na honesty. Yun. May cheating involved at that time. So, ayun. Kaya ko rin nasulat yun, kaya ko rin gustong i-share yun dahil nangyayari talaga siya. And it's a human act na dapat hindi siya nagiging normal, hindi dapat siya nino-normalize, hindi nino-normalize yung cheating dahil ayun, ibang feeling siya kapag ikaw mismo naka-experience it, tsaka hindi maganda yung outcome. Magbabagong tao ka kapag naka-experience ka ng cheating. And nasunog will tell you that. Pero ano yung favorite na song mo sa album? Favorite song? Sayaw mo lang. Kasi ano na yun yun na yung phase ko na medyo laid back na ako, okay na ako, nakamove on na ako. And yun nga, telling sayaw mo lang na kung may problema ka sa buhay, kung ano mang walks of life na nasaan ka, all you need to do is shake it off and sayaw mo lang. Yun. Kinabahan si Sir. May second personal favorite ko lang sa album, yung Di Mapigilan. So, these two songs, yung Nasusunog and Di Mapigilan, pinipinta niya yung katapangan mo, yung resilience mo, and yung patience mo when it comes to love. So, hindi ka man mapapigil kahit pa kay Batman, pero isa lang ang iyak sa labang walang kasiguraduhan. Lahat ng laban ay may hangganan. And this is the hardest decision you have to face, to decide to close this chapter in your life, that these illusions of a happy ending must come to an end. So my question is, where do you draw the line in being unstoppable in love with the reality that not every connection is meant to last? When it is the best time to stop? When is the best time to stop? Yun nga, tulad din ng mahilig kasi ako talaga magbasa. May nakita ako sa internet na paano mo na-realize na hindi ka na mahal ng taong mahal. Sabi niya, nung hindi na raw siya ginagawa ng kape tuwing umaga.
Kasi yun nga, tulad nga ng love, parang love is action. Love is everyday na nararamdaman ng isang tao. And ayun, kapag nawala na yung spark na yun, na kahit sa maliit na paraan, siguro doon ka na mag-decide when to stop. And yun, na-realize ko din yun during way back pa na kapag sobra na, tigil na. Kasi yun nga, nakasira din ng well-being yun, nakasira ng wiring bilang isang tao. And it's okay to stop. Yun. Yes po. Kasi di ba, Yun sir, na medyo maluwag talaga, siguro nung inspired ako. As in, yung I'm Home na track, sulat ko lang siya in 30 minutes. As in, tapos na siya. Kasi yun yung time na inspired talaga ako to write a song, to express myself, and gawin siyang song. And ayun, dun ko siya na-conclude na ang best time to write a song is kapag inspired ka. Kasi pag nagsulat ka ng heartbroken song naman, masakit din siya sa'yo. Kasi ramdam mo eh. Ramdam mo every words, every phrase, every notes. Lalo na kapag magaling yung mga producers na nakapaligid sa'yo. Yun. It will affect din kung paano mo i-handle yung emotion mo. Maraming dun sir. Parang ako naman kinukonsider ko yung mga song ko na parang akin din, na lahat favorite ko. Ganun ko siya i-treat na kailangan maganda rin siya kahit sa other artists. And yun din yung magiging magiging antics mo when it comes to songwriting, na treat it like your own. Kasi mas maganda yun and mas may touch yun ng personal personal flair mo when it comes to songwriting, na akin to pero iba yung magsusunod. Yeah. Thank you, sir. That's a question. Yes, sir. Was this intentional, and do you feel like it's a personal rebirth or new chapter for you? Actually, unintentional siya, sir. Pero yun nga, like what you've said, na ito rin yung magmamark na here's Kimo for you. And it's somehow, it's a rebirth din of Kimo dahil yun nga, di ako nagre-release talaga ng mga cover songs. And inantay ko talaga tong moment na to, na i-share yung music ko sa maraming tao. Yes, it's not easy to cover a song or to do some songs na sinulat ng other artist or i-post lang yung cover. Pero din siya eh, new heights din talaga siya kapag na-recognize yung song mo, na sarili mo, sulat mo, and pinag-effortan mo talaga na gawin. Thank you, sir. Yes po. Si Wanye Morris po. Yes po, may communication pa rin kami with each other. And yun nga, recently po, nagkaroon po sila ng concert dito sa Manila. Ayun, nag-message siya sa akin na let's see each other. And ayun, nangyari. Kasi yun talaga yung promise niya sa akin nung time na yun, nung hindi pa ako sumasali ng Idol Philippines. By the way, short story. Sumali po ako ng online competition nung pandemic na hosted by one of the singers of Boyz II Men, na si Wanye Morris. And out of 200 all over the world contestants, merong European, merong African American, merong American. Ako lang po yung Asian na nakapasok sa competition na yun, and nakaabot po ako ng top 6. That's why yun yung rason kung bakit na-meet ko si Wanye Morris ng Boyz II Men. And ayun, he kept his promise na kikitain niya ako kapag nagkaroon siya ng tour sa Pilipinas. And ayun, nangyari, and minute niya ako, and ayun, sabi niya, let's keep in touch, and siguro, soon, magkaroon kami ng work together. That's nice. na gusto mo magkaroon ng duet version, sino sa mga artist, sa mga singer na gusto mo makaduet, and anong track sa album gusto mo magkaroon? Siguro yung duetable na song sa track is yung Di Mapigilan. Yun, siguro kung pipili ako ng artist, KZ Tandingan. Yeah. Meron ka bang nagsulat na hindi track na to?
Actually, sir, marami. Marami. Opo. So, dun sa hindi na isulat, na hindi na isama, meron ba roon na tungkol dun sa ex mo? Ay, wala na po. Wala. Siguro, ano na yun, yung face na sinulat ko na yun, ano na yun, transition na yun ng moving on. Moving on stage ko na yun. Ano, yun din pala, parang, pag mo ipako yung sarili mo sa ibang tao kasi sa huli, ayun, magiging kanta na lang siya. Correct. Kasi di ba merong happiness? Yan, yun So, din. nagsama rin kayo nun. di ba? Yes po. Kayo, long distance na, by Facebook lang kayo Opo, nagkita, di ba? Hindi opo, naman ganun. opo, di naman po ganun. And yun din, kaya ko rin nasulat yung kanta yun because of the good memories. And also the bad memories na nagkaroon kami. Kaya, ayun, pangit din minsan kapag marunong kang gumawa ng kanta, kapag hindi mo na-express through words yung kanta mo, ay through words yung mga gusto mo sabihin, ginagawa mo na ng kanta. Kaya ayun. Okay, last question. At sa mga track mo, bukod sa, if music video, sino gusto mong dream artist na gumawa na itong music video? Music video, Sino magiging actually, Sino? actually nangyari na siya eh. Yung sa nasunog na ano, di ko rin in-expect na si Quiz Enchong D yung yung gaganap na artist for that song. And kung hindi nyo pa napapanood guys, panoorin nyo sa YouTube yung music video na yun. And first, sa Star Music yun na magkaroon ng CGI ang isang music video. And ayun, sobrang ganda. Inside Job Studios yung nag-produce and solid. And guys, we'd like to greet you on September 24. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, brother. Thank you. Keep a picture lang doon Yes po. sa dance time.